Wala lang guys, pakit lang tayo. so, so hindi, tapos lang natin kumain pero may kape pa kasi, may kape pa. So, ayan. Kung nga naubos yung kanin guys, so ito ang kanin. Hindi siya naubos. Kasi parang pilit ko, hindi mo talaga siya pero mamaya-maya siguro baka pag bumaba na yung kanin, ay kain natin. Baka na tawag nito. Kaya ko nakainin mas, parang susuka kasi ako pag mag-overload na yung natin sa tiyan. Hindi na maganda. Susuka ako. So, ayan. Hindi ako nakasumba ngayong maga. Pati kahapon. Kasi pag linggo talaga di ako nagsusumba. Pag linggo. Kasi pag linggo is for family day na pahinga. Pahinga sa pag-intak ng mga paa. So, kaninang umaga din ako nakasumba. Kasi na-late ako ng gising. Nagising ako alas 7 na. So, magpiprepare pa. Maliligo pa. So, hindi nakakayanin. Kaya, hindi ako nakasumba. Bakit na-late ako ng gising? Kasi yung isa ko, hindi na ako hinahatid ng aking driver. Kasi ng aking asawa, hindi na ako hinahatid. Kasi, maga na siya bumibiyahe, alas 3. Kasi, kapag tatanghaliin siya ng biyahe, wala na siyang makukuha ang pasahero. So, kailangan maaga pa, alas 3. 3 o'clock ng umaga, gising na siya. So, kakain lang yung maliligo. Mga 3:30, aalis na siya. Yung sobrang aga naman pag sasabay ako sa kanya. Yung ganong oras. So, nagising kami ng alas 3. Kasi kasi bumiyahe na siya agad. Bumalik ako ng tulog at kagabi nga, ang tulog ko ay alauna na. Alauna na ako nakatulog gawa, nag-grass kami ng gawa namin. Leggings. Nabot ko ng alauna at yung aking mata ay hindi na nakikita sa gabi pag manahi. Nabot ako ng alauna, portastas, Mariosep. So, ayun, nakatulog ako, 1:30 na siguro, tapos magigising ka pa ng alas 3, sa tingin mo ba, makakagising ka ng maaga? O, so, bumalik ako ng tulog ng alas 3, kasi ngantok na antok pa ako. Pagising ko, 7:30 na. So, 7 o 7:30 ba yan? So, wala na. Hindi ka na makasumba, talaga. Kasi, puyaters ka na. Sakit pa yung ulo ko. Pag ako napupuyat guys ngayon na nakakaedad na tayo, hindi na kaya tulad dati na magpuyat ka kahit hanggang alas 3. So nga ko, hindi na ngayon. Pag sunod-sunod na yung puyat ko, wala na. Bababagsak na yung aking dugo. 80/60. Masakit na sa ulo. Kaya hindi. Pero mas better ngayon kasi dati kapag inatake ako ng anemic talaga ako dati pa. Hindi ko alam kung ilan ang dugo ko noon kasi pero ganun naman 80/60 ang dugo ko, tumataas lang yan 90/70 hanggang ganyan lang ang dugo ko, hindi talaga taas as in 100, hindi siya tumataas ng 100. Dati kasi pag inatake ako ng anemic ko, kasi nakahiga lang ako talaga 3 days. Nakahiga lang ako kasi yung ulo ko parang pakiramdam ko minamartilyo, masakit yung dito, masakit yung mga dito ko. Dati pa to, simula nung nakasakit ako doon sa sa nagsaksyon ako sa mattress. Yun, simula na yun. Every month, lalo na pagkatapos ng regla, yun yung nararamdaman ko. 3 days talagang. So, kung yung regla ko, minsan dalawang araw lang yung regla ko, pero magiging 5 araw kasi ayaw kong tumayo. Masakit ang ulo ko, parang minamartilyo. Parang magaan na, parang anytime, parang bula na walang laman. Yung, alam mo yung galon na walang laman. Puro hangin lang yung laman sa ulo. O di ka makapag-isip ng maayos. Absent-minded ka kasi nga, ganoon yung pakiramdam sa ulo mo, walang pumapasok. Puno lang siya ng hangin. So ngayon, mas better ngayon kasi hindi na masyado. Pero hindi ako nagtitik ng gamot kasi ayoko nga magtik ng gamot. Hindi ako nagpa-doktor kasi sinasabi ng mga bata. Ayoko. So ngayon, ang ginawa ko,
Doon dahil nga lang doon sa iniinom ko ng intra, mas na less siya. Hindi na ako nakahiga as in pag inatake. Inatake pa rin ako, pero medyo malakas na yung immune system ko. Kaya hindi na ako nakahiga. Ano na ako, yan, kunikilos na ako, ganito, nakakakilos na ako. Hindi ka tulad dati na nakahiga lang, ay nakakakilos na ako. Pero yung pakiramdam pa rin na parang hilo ka. Yun na lang nararamdaman mo, parang alam mo ba yung lasing ka? Hilo ka. Parang parang nahubog ba ka ba? Nalasing. Yun na lang nakapakiramdam. Siguro dahil nga malakas ang immune system ko na ngayon dahil sa ininom ko na intra. Pero nagpa-BP ako, araw-araw ko nagpapa-BP. As in 80/60 talaga ang dugo ko. Hindi talaga siya tumataas. Kaya pala parang parang ano ako, dizziness ba yung hilo? Ayun. Kaya pero okay na rin. Kasi maya-maya magpapahit na naman ako. Kaya nga sabi ko, bawal ako magpuyat. Hindi talaga pwede magpuyat. Dati pa. Nabawal na ng doktor sa akin magpuyat. Gawa na, ang dugo ko mabilis siyang bumaba. Hindi mahirap siya umakyat. Mabilis siyang bumaba. Pero, okay lang naman din yun at least. Okay pa naman ako. Yun ang importante. Thank you guys for watching my videos. At saka, please like,